Magandang hapon po sa inyo lahat at ito po ang Farmer's Talk sa hapon po na edisyon ng Tuesday. Opo. Magandang hapon sa inyo mga partners. Magandang hapon, ma'am. Sa inyong lahat, aming netizen, viewers. At napakarami na po nag-aabang agad dito sa Oo Farmer's nga. Talk. Oo nga. Napakaganda po kasi ng ating paksain sa hapong ito. Ma'am, ano po bang pag-uusapan natin regarding do sa pinost yung topic regarding sa GMO? Well, ang pag-uusapan natin ay ang katotohanan talaga sa GMO, yung mga sabi nga haka-haka at kung anumang mga balita, lahat yan ay masama-sama na po. At ang relasyon nito sa buhay ng tao. Abangan nyo po, makinig po kayo dyan para may idea kayo kung regarding sa GMO, sa hayop, sa halaman, pati sa tao. At magpapakilala po muna kami. Ako po si Miss Annie Gutierrez. At ako naman po si Dave Miranda. Annalisa Bacher po. Engineer WBA. Ayun. Okay, yan. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Concern po ang mundo sa ating pong mga usaping climate change. At kung pag-uusapan ay pagkain, hindi mala nasasama sa top list ng kanilang concern ng GMO. Ang karaniwan pong sinasabi nila na concern nila sa pagkain ay quality at ang presyo. Pero ano nga ba ang GMO at anong relasyon nito sa buhay ng tao? Yan po ang magiging buod ng ating talakayan ngayon at hinihikayat namin kayong makilahok at magbigay din po ng inyong mga messages. Okay. Kakalimitan kasi itong mga GMO, naririnig na nila. But actually, hindi nila alam kung ano talaga to. Ang alam lang ng ibang mga farmers, maganda raw. Sabi ng iba, maganda raw. In fact, sa ibang bansa, ayaw nila to. Sa atin, alam ko, last year, para ipinupush to itong GMO. Opo. Ayun, at ayun, para ito naman sa kaalaman naman ng mga tao to. Okay. Sa ating monitor ay mapapansin ninyo na ito po ay parang sort of trivia na rin. Na alam nyo po ba na kumakain tayo ng genetically modified foods araw-araw? Ang technology po na ito ay nasa supermarkets, palengke at pagkain na soda, soup, burgers, pizza, corn chips at pati infant formula. Just to name a few lang po yan. Ako, alam niyo ba, minsan, napakahilig kong kumain ng papaya. Minsan takan-takan na, ba't ang balat nito maganda pagbukas ko sa loob, walang buto, tapos may mga molds. Tapos hindi na siya masarap kainin, yung parang loosen yung laman, yung hindi siya intact, ganon. Pero yes. ma'am, minsan kasi, actually dito sa atin sa Pilipinas, karamihan sa atin, hindi alam na may GMO yung mga kinakain nila. Opo. Katulad nga, ito nga pinunghuli ko na basa, gatas ng bata. Kaya pala ngayon sa hospital, pag may bagong mga anak, bawal magpasok ng formula milk. Dapat breastfeed pa rin, di ba? So yun nga, baka may gustong iwasan ang ating medical field, kaya ina-advise nila at pinagbabawal nila ang formula milk sa loob ng hospital. Correct. Pati chichirya. Merong mga sangkap na mula po sa ating mga produkto o crops na genetically modified. Saka minsan, siyempre, ugali natin, kahit sino naman. Itong kukunin ko, mas malaki to. Yung native natin sa Philippines, ba, yung bawang, yung malit, malito, lugi ako dito. Kukunin ko yung malaking bawang. Di ba? Kasing laki ng kamatis na malalaki. Malalaki na ngayon ang bawang talaga. Akala natin, nakalamang na tayo, di ba? Oo. Tapos yung mga squash na pagkalalaki, lalo sa Amerika, ang lalaki na, palakihan pa sila. Patatas din, di ba? Yung ating mga, yung tawag dito, yung French fries. Oo nga, alos mga kasing laki na ruler Pero totoo, marami tayong makikita ganyan, lalo na sa mga restaurants, na inaasahan natin magsuserve sa atin na masarap at masustansyang pagkain, ay hindi sinasadyang meron palang ganitong senaryo. Tsaka dito, mabibigyan natin sila ng idea na yung ating, sabi nga natin, ano ba yung right term din yung pagkain, yung parang masiba ba yun? Masiba. Oo, pagiging masiba sa at saka pagkain. yung mapaglama, akala na, mas lamang tayo, mura to, malaki. At makapal, masarap to. Nako, Ngayon malalaman natin kung ano yan. Baka susunod ang piliin nyo, alin ba yung pinakamaliit? O sige, simulan po natin ngayon. Ito pinag-uusapan nating GMO. Ano nga ba ang GMO? Ano ang ibig sabihin po ng GMO? Unahin natin sigurong tanungin si Miss Ana. Yes, ang GMO, pasensya na sa boses ko. Opo. So, genetic modified organism. So, ibig sabihin, lahat katulad ng corn na mo-modified na po yan.
Yan yung genetic modified organism po ang GMO. Mhm. Sir WPA, ano naman po ang inyong unawa sa GMO? Yung genetically modified organism, pagkakaalam ko dito is ginamitan nila to ng organism, so bacteria o virus na sinasaksak nila sa cells ng halimbawa ng plants, para nga ang ano nila is halimbawa nasa loob ng cells, pag inatake ng insects yung attackers, pag nakuha nila, sisirain nila yung digestive systems noon. Mamamatay ngayon yung mga insects na yon. Pero maraming question mark noon. Pero sabi nila, hindi naman daw harmful to sa sa mga tao. So, yung GMO po at saka yung BT corn, na narinig nyo, BT corn, yung GMO na corn, sa BT na toxin, actually, yung BT is Bacillus Genic. transgenic na bacteria ang ginamit nila dyan. Mhm. Okay, Sir Dave, ano naman ang iyong pangunawa para ibahagi natin sa ating mga taga-panood? Ayon sa aking stock knowledge na nakuha ko rin sa Wikipedia, i-quote ko lang si Wikipedia. Marami rin naman po kayo mababasa dyan. Yung regarding sa GMO, these are mutated, inserted, and deleted from genes. So, talaga may alteration. So, pag sinabi natin pagbabago, mukhang hindi po ito natural. At Ayan. hindi pala mukha, hindi talaga Talagang natural. hindi natural. Yes. Oo. At yung ating pong nabibili mga produktong GMO, sabi nga GMO crops, GMO products, sinasabi nila, yan, nakikita nyo sa monitor natin, yan, iba't iba nilang mga terminologies na tumutukoy sa GMO. Frankenfood pa nga eh. Kaya Meron nga. pang tawag na Frankenfood. ganon. Mhm. So, ang mga makikita natin ngayon sa mga technology development saka mga innovation na ginagawa. Before na-discuss natin dito yung cultured meat. Ibig sabihin, yung karne ng baka, kukuha na nila, ikukulture nila yan, makakapagawa na sila ng karne, magro-grow yun, nang wala naman yung baka. Yung Tama. karne na lamang. Mhm. Di ba? O, medyo nakakatakot na yun. And then, andyan yung mga cloning pa, yung discuss Yes. din natin. Halimbawa, yung lamb, sinaksakan ng genes nung sheep. O, nung nanganak yung lamb ang anak sheep Oo. So, ang dami ng mga alteration tsaka yung mga, yung ginagawa nila na ganyan. Gene editing. Yes, na kumbaga sa hindi natin baka mamaya, Mhm. baka mamaya pati yung genes natin ilagay na rin sa hayop. Kasi Correct. mas Tama masarap naman. daw ang karne ng tao. Sabi nga po nila sa ngayon Pero ay doon din pa ako nakatikim. ongoing daw po yung sa sheep na pinasukan ng yung embryo ng sheep o tupa ay pinasukan ng human cells o Yes, genes para doon na mismo magpatubo ng puso, ng lungs ng tao. Para pag sa operasyon yun nakukunin. Napakarami kasi kung alam nyo pag nagbabasa lang ho kayo, marami kayong malalaman doon sa kinakain natin na mga karne imported. Mahilig tayo sa mga imported. Pagka imported, medyo para bang status ko medyo mataas. Imported ang kinakain ko no? But hindi nyo alam, katulad ba mga tuna na yan na kinakain nyo, paano nabagrino ngayon yung tuna na yan? Di ba? So, kaya po itong ating mga pinag-uusapan, kasama dyan ng genetically modified crops, genetically modified livestock. Ayan. Yung livestock natin, kinakain nga nila 90% ng pananim, GMO na rin. So, pumapasok sa kanila GMO na, sila man GMO na. Ano kaya mag-i-protect? Tsaka, minsan, mapapansin nyo rin kung sensitive kahit mahilig kasi pansinin niyo yung lasa ng mga karne ngayon at saka yung noon. At saka yung mga, di ba sabi natin, yung ayokong banggitin, baka tamaan yung manufacturer. Pero ito yung mga gulay na ginagawa natin parang it tastes like meat. Opo. Yun. Sa internet na po yan. Oo, yan. TVP. Okay, kayo nagsabi, hindi ako Opo. Pero Yan po ay sinasabi sa ito internet. po ba yung malamig na lugar na medyo may malamig na lugar? Tama po ba? Hindi, yan yung kumbaga although mapapansin mo, iba pa rin ang lasa talaga. Anything na familiar kayo, ba, dating kayong kumakain ng apple, iba na yung lasa. Actually, yung orange, mahilig ako dyan Minsan kakain ako noon, bibili ako. Minsan, ba't ganitong lasa? Para kung yung juice niya,
Parang Mataas. lasa yung sa soft drinks na ano, yung soft drinks, carbonated drinks Aha, na ganon. oo. Yun na yung lasa. Ang ginawa nila sa orange ay GMO din rin yan kasi nga piniprevent nila na magberde Kasi, habang buhay. yes. Kasi ma'am, nagkaroon niya ng problema ng 2005. Yes. Bumagsak yung production ng orange dahil nga po dun sa tinatawag natin sa deficient protein sa orange trees. Bumagsak. Mm-mm. So, sinaksakan nila ng GMO yung mga punong to kasi kailangan na 70% ng production nawala. So, may fear Kaya nakatulong naman yung GMO. Nakatulong Ang tanong, naman, yung oo. effects. Yung Oo, after doon sa effect. consumer, ano? Yes. Kaya nga, iba na. Kahit yung mga ubas natin, di ba? Iba na rin yung mga... Yung... Dahil kung mahilig ka sa mararamdaman. Kaya, alam nyo, mga kanetizen, mahalin nyo pa rin yung sariling atin. Hanggat mare, wag natin papasukan na magkameron ng alteration yung sarili natin. Ba? Yung mga atis-atis natin, yung Tama. kanyito na yan. Tama. In the future, iyan ang pinakamas mataas na value. Kasi kung hindi natin iaalaw yan at hindi natin gagamitan yan, makita niya iba pa rin yung lasa ng sariling atin. Kahit yung mga saging, di ba? Oh, ang laki ng saging, ang ganda ng balat. Naku po, kung alam niya lang kung Ay, paano... nako. Grabe. Ma'am, may isa pa tayong hindi nakikita dyan sa paggamit ng mga ganitong, for example, sa crops. Nasa-saturate yung nutrients ng lupa. Na nasasagad yung kasi pagka may GMO yung halaman, for example, mataas yung NPK requirement niyan. Na to the point na para mas umani tayo ng mas marami, kailangan masak niya lahat ng nutrients ng lupa at to the point na sa susunod mong tanim, wala ka Sagad na na. makukuha. Oo. So tatapatan mo na naman ng commercial fertilizers Ay, yan. nako. Ganun nga ang nangyayari. Ito, meron akong kikwento sa inyo, di ba? Yung kamatis natin, di ba, madaling malanta yung niyan, yung balat, di ba? So, sa ibang bansa, yung malalamig na talagang madaling mag-shrink yan. Ang ginawa nila, kumuha sila ng isda nasa Antarctica. Kinuha niya yung genes nun, isinaksak nila sa kamatis. Abet talagang, miski isang taon yata, hindi magngungulubot yung balat ng kamatis. Kaya lang, nung kinain nila, lasang kalawang. Ayun. Dahil pa formalin na, ma'am. Nawala ang lasa. Nawala. Pero dahil pa nga yung chemical na formalin. Kasi di ba, naririnig naman po natin na Yes. gumagamit sila ng formalin sa mga gulay para magbukang sariwa pa rin. Okay, so siguro balikan muna natin mga partners at ating mga viewers. Saan ba nagpasimula yung GMO na yan? Una kong tanungin si ating kasamang nutritionist, si Miss Ana. Ano ba ang history behind the GMO? Basta ba lumitaw na lang, naisipan nilang gawin yan? Yes, actually, 1972 pa, meron ng ginagawang GMO. So, yung 1972, yan yung first trial na recombinant of DNA. So, yan yung tinrial nila, yung kinonbine yung DNA doon sa monkey. So, after a year, 1973, na-discover o minade na ni Herbert Boyer at Stanley Hawken na first genetic modified organism sa mga different species. And then 1974, yun ang unang-unang GMO na ginawa sa mice. Yung sa mouse, 1974. Yan, dyan na po natuloy-tuloy yung mga ibang scientists nag-invent kung ano-anong hindi lang sa mice, sa monkey, sa cattle, sa pig. Pero noong 1983, dyan po nabibili na yung sa merkado ang mga GMO products noong 1983. Kumaga napunta na sa market. Oo, yan. So, ayan po, to make the story short na po yung aking sinabi. Oo, Gis na yun. Okay Matagal na po. pala yung GMO Yes, talaga. 1972 pa yan. Kaya wag na tayong magtaka kung bakit ang mga kabataan ngayon, mga tayo ugaling hayop na, miski ibang matatanda ugaling hayop na. Ito siguro magaling na swimmer to, mabilis Baka yung nakakain niyang pagkain may genes ng isda Yun. So, napakatagal na po pala na daming pinagdaanan ng mga research and experiments niyan bago talaga tuluyang mapunta sa market. Actually yan, hindi naman lahat. Although yan, at least pinakita sa atin. Pero marami pang dyan. Behind the scene. Behind the scene na Tama medyo po. hindi na pwedeng sabihin. Tama po. Yun. So, meron ding BT toxin sa human. Yan yung sinasabi nilang research daw po sa Quebec.
Mm. BT toxin in the blood of pregnant women. Nagpapakita na parang nalason yata yung fetus. Yun nga, yung, di ba yung BT is Bacillus transgenics. It's an organism, bacteria. Opo. Okay, halimbawa, kumain ka ng mais. Yung mais. Opo. Okay, ibang base mo lang sinaksa kanila. Di matatransfer sa'yo. Buntis ka ngayon. Siyempre, pupunta sa blood mo yon. Kasi ang blood na may access sa cells. O di mapupunta. Ngayon, pati yung baby mo, makukuha rin yun. Mhm. So, ang kinakatwiran nila, Sir WPA, kaya nila naisip na gumawa ng ganitong GMO sa mga crops, yung mga pananim. Kasi nga, kinukulang daw ang supply, mahal pa, no? And then, baka wala na ipakain sa hayop balang araw. So, nag-iisip sila ng mga sistema. Tapos, yung mga farmer naman, napipinsala yung tanim nila. So, less ang production, maraming waste. Yes. Yan nga, at saka meron ba ibang ano dyan na kaya daw nila ginawa to para daw maging highly yung plants na resistant sa mga pesticide. Correct. Para kung i-spray na i-spray yan ng pesticide, kumbaga hindi maapektuhan yung halaman. Yung ano lang. Pero kung medyo ang utak mo malikot, makikita mo on the scale sa business side, makikita mo yung sa akin lang opinion ko, the intention. Yung bang Na total, wala namang kaso naman pala na tamaan to Di mag-spray na ako ng mag-spray. Di, syempre, mabebenta nila. Dadami ng bebenta. Tumaas nga daw ang sales Pero wini-weigh, yung iba kasi i-weigh din nila Ano bang kailangan ko gawin? I-weigh yung mapakain ko tong mga taong to o isipin ko yung kanilang kalusugan sa future, kumbaga. Pero yun nga, since nung nagkaroon nga ng problema lalo ng 2014 worldwide, nagkaroon ng problema sa mga crops tsaka sa mga livestock. So, dun pumutok talaga ng dire-diretso yung GMO, ma'am. Isipin mo, from 1974, 1974, Oo. na na-produce nila yung daga, pinagamit nila after 40 years. Diba? Talagang 2014 pa. kilay, Tsaka, hindi ba nag-umpisa naman to? Alam naman natin kung saan bansa, no? Isang malaking kumpanya to. Opo. But then sa kanila, hindi nila binaban yun. Pero, alam mo, nung araw, yung mga tao doon, makikita mo, ang kikinis ng balat, mamula-mula, talagang kala mo mga manika Pero ngayon, pag pumunta ka doon, hindi na ganon. Mas makinis pa balat natin. Hindi, totoo yun. Kasi sila, mas exposed to nandun na yung availability ng product, so mas madali. Okay, kasi if the government says, hindi, ganito, they believe. Pero sa result, sa outcome, hindi mo na makita. Yes. Pero nagkaroon po kasi ng controversy yan Ang nag-usap yung mga mamimili, yung mga biotechnologies, yung kumpanya po hindi tao-tao lang to. Opo. Government, non-government of organizations, scientists. Pinag-uusapan nila kasi kung dapat ba lagyan ng label. Pero kung pinag-uusapan po kasi yung safety ng inyong yung mga tao sa paligid, ba't mo may mga bansa binaban nila ang mga may GMO? Ganun yun. Buong bansa. Okay, kaya ganun yan, sa konting information na rin, dahil sa mga ibang bansa katulad ng Europe, Brazil, Argentina, Korea, dahil nung noon pa na una yan na experiment sa mouse, nakita nila yung cells ng mouse nagmumultiply, nag-grow. So doon sila nagkaroon ng pag-aaral kung bakit nagkakaganon, na hindi pa rin nila nakikita yung effect. Pero doon sa mga scientists na nakapag-experiment, nagkakaroon ng allergy, madaling mamatay yung daga, na hindi alam, tapos hindi sila infertility nagkakaroon, sterile. Iyon. So kumbaga nabother yung mga gantong bansa, kaya binaban nila till now kasi meron silang mga regulation na hindi nila na pinadadating sa kanila yung mga GMO product, yung mismong ginamitan. So ang masakit lang sa atin sa Pilipinas kasi sinasabi dito ang pinakamaraming GMO products. At saka dito yung pinakamaraming test na GMO rice, lalo na sa rice, kasi pinapayagan ng pasabi sa ating mga gobyerno na pinapayagan nila pumasok na ganun kasi wala tayong proper regulation para doon sa GMO kasi kasama product. tayo sa free trade kasi. Hindi, yun nga. Di ba sabi nga sa inyo ng
the world knows what GMO is. Pero there was a time in our government na talaga ipinagsisiksikan ng Department of Agriculture na gamitin yung GMO. Mm-mm. Actually, nung narinig ko sa news yan, kaibigan ko pa nga yung yung announcer doon sa isang radio station. Sabi ko, ba't kaya nila alam naman nila kung anong Pinupush. danger, kung ano to. And alam naman ng government na kung ano talaga ito. Yeah, siguro kaya ang reflection natin sa ibang bansa ganda lang, tapunan tayo ng bulok Kumbaga lahat ng bawal sa ating experiment. So kaya ang dami ding may mga sakit sa atin. Pero Di ba? katulad po nung araw, pag napansin niyo yung pamilya, ang lalaki. Ngayon, yung iba gustong-gusto na magkaanak, hindi magkaanak. Pero healthy living naman daw sila. Correct. So, hindi nila sinasadya, baka mamaya, meron sila natitake na hindi akma sa pangangatawan nila, Oo. yung infertility na nga naging. Remember, there was a time sa one country in Europe na nag-post na advertisement na they're inviting males to go to their country. Tapos pagka yung halimbawa, hindi, totoo yan. They will be given, tete sila kung capable sila, ganyan. Tapos kung capable sila mag-bear ng children, maybe incentive pa government sa kanila. Babayaran, malaki ang sweldo. Nako, sabi ko, na break sa mga Pilipino to. Oo. Hindi, pero babayaran. Hindi, totoo yun. Yes. Kasi yung population nila, nawawalan Ang natitira sa kanila, yung ano ba tawag nila doon, yung mga matatanda na. Wala na yung new generation. Pag namatay to, Wala na, susunod. wala na. Oo, nabalitaan nga natin yan Hindi lang isang bansa, marami-rami to. Na sinasabi Samantalang nila, sa China naman, nire-regulate. Dalawa Oo, lang. overpopulated talaga Oo. Pero yun nga, gusto pa rin na nga nila yung mga actually first world countries to mga to. May binanggit ka, Sir Dave, na Yes, ma'am. yung baka yung sa fertility, yung mga gano'n na kayo. Baka, di ba? Sabi natin, baka. Ano ba naman yan? Araw-araw nga natitake na, so nag-accumulate na sa katawan natin, pare-pareho. Tignan nyo naman, ang ating mga GMO crops, nagmula sa seeds na talagang in-inject na nila. So yaan, ano pa ba ang kakainin mo na hindi konektado dyan? Magmula sa condiments, hindi ba? Yes. Sa, Oil pa nga. sa langis, ito. Tuturo po natin na, ito po ay rapeseed oil. Okay? Ito po ay ito yung alfalfa. Ito yung canola. See? So yan ay oil. Natitignan pa ba natin yung mga nasa label ng ating produkto? dahil Diba? ikaw health conscious. Hindi ako gaganda. Ito na lang canola oil. Canola, Itong ano oo. gagamitin. Ito pa, di ba soya at saka mais? Dyan lang wala na. Napakarami na natin produktong meron yan. Buti si Manny Pacquiao, si congressman, nakakain siya ng organic. Kaya malakas ang katawan niya, matibay siya Pero pinaka-safe yan, ma'am, grow your own. Mhm. Di ba? Kung yung for consumption lang talaga. Ito lang, napapag-usapan natin pare-parehong grupo Team Atobi. Grow your own. Anong binhi ang gagamitin mo Yun. na hindi, Enhanced na. Treated na. at nag-isip na rin ako kahapon pa, di ba kami ni Miss Ana, ano kaya ang kakainin namin na itatanim na hindi masasakop niya? Naisip namin alugbati. Ano ba yun? Ano ba? Saluyot. Saluyot. Ma'am, Ano kailangan pa? mo saluyot. Meron ba kayo naalala, mga viewers, na pwede natin kainin na safe na hindi nasakop ng kanilang GMO? Paki-post din naman po. Kangkong, wala naman yata silang Wala kangkong. silang wala. kangkong. Kamote. Kamote pa. Pero may Malunggay. upland kangkong sa Taiwan. Huwag tayong pupunta doon. Huwag tayo Hindi, may Kakainin ng seeds na upland. po dito. Oh, yes. Kaso, ang problema, alam niyo yung GMO na yan, ako ang bukid ko nandito, ang bukid mo na mga Sa kabila. 10 kilometers, di malayo. Alam mo yung GMO na yan na dadala ng hangin yan Oh, yes. So Mm. mako-contaminate yan. No? So in a word, mahirap mo na ring sabihin yan. sa madaling salita, nahahawahan din. Yes. Paano yung saluyot namin ni Miss Ana at saka yung alugbati namin? Di magkakaroon na rin ng hawa? Ng Itatanim GM? natin sa loob ng bahay. Aquaponics. Di ba? Tama. Sa container, ano? Pero meron tayong solusyon naman dyan na Yes. based on what I have experienced. Kasi yung corn na yan, we didn't know na yung palang nabili naming buto,
BT corn. Mhm. So, ibig sabihin, one time mo lang maitatanim yan. Opo. Pagka kumuha ka dyan ng hindi natutubo yan. Ganyan. So, ang ginawa lang namin dyan noon, without any, kasi hindi mga kami ma-agriculturist, yung atuin, apply namin sa soil, kasi ang target namin yung beneficial bacteria and thus, the corn itself, yung structure. Later on, nung naka-harvest na kami dyan, nagpatuyo kami ng bunga. Tapos, nung kami kumuha ulit, let's say, out of 10, mga 8 yung nabuhay. Mhm. Then, after that, kumuha ulit kami ng buto dun sa itanim namin yon, tumubo na. Aha. So, mataas yung percentage, Later on, yung nagbenta sa amin, nagulat siya. Sabi niya, ba't di na kayo nabili ng buto sa amin? Kako, yung binili namin sa inyo, tumubo, ang ganda nga ng Sabi niya, imposible yan, one time mo lang magaganda. Tsaka kung F1, sakaling hybrid. kung may tumubo ron, hindi rin magiging successful, mamamatay yun. Sabi ko, hindi. Ano pa nga Kanya, ano ba ginano? Sinabi ko. Tapos nung in-explain niya sa akin yung BT corn na ganyan, kasi ganito, ganyan. Nag-research ako. Ang ginawa ko, binalikan ko ngayon yung yung itinanim namin. Tapos, kumuha ko ng sample, pina-analyze ko, pina-dissect ko talaga, medyo talagang gagastusan mo para malaman mo. Yung organism niya mismo, na-eliminate ng technology. So, kumbaga, cleared. Yes, na-clear niya. Nabalik sa Natural. Normal. Normal, na kalagayan. Yes, kasi yung BT organism, napatay niya because yung technology operates at a different frequency. When you are a little bit destructive, your frequency rate is different from the normal. Mhm. Yung bang constructive na organism. So, in short, ang mga ganyan po, GMO seeds at GM crops ay pwede pong maibalik sa dating normal na kalagayan niya na hindi na GMO o hindi na kasi, GM kapag may technology. Tsaka isa pa, yung as I go along with my, kasi I did not stop there. Inano ko rin yan a little doon sa animals na hindi ko na lang nabanggit sa inyo nung araw kasi nga for fear na marami akong masasagasahan because they are developing this technology. So, inano ko yung mga ibang genetic alteration, genetic defect, na i-reconstruct niya ulit. Kaya. Yes, so from there, nag-stop na ako kasi iba na yung generation ngayon After all, I'm already going to 16 years old. Yes, getting younger. Hindi ko naaabutan yun. So, ito pong natin mga products na tinitake. Ma'am, singitan ko lang yung sinabi Yes. ni Sir WBA, Opo. yung regarding nga dun sa paggamit nga ng ating produkto, yung ating Atovi nanotechnology, together with the system, yung sa electric charges. Yes. Ma'am, kaya pala meron tayong tinatawag electroporation, yung electric pulse na pagpapasok ng DNA sa mga living organism, yung pagbabago po. Tama po ba yun, Mr. WBA? Yung sa electric pulse po, yung electroporation, yung pag-input ng pagbabago ng pag-alter ng DNA sa mga living organism. Yes, so lagi Kuryente ganyan rin yung mga scientists kasi they cannot do that without energy. Mhm. And in our language, we speak mostly and anything in this world that they play around with the magnetic with electromotive forces on the nano basis. Kasi maliit na maliliit yan. So, sometimes they are not even conscious na meron silang ganun because iba yung field nila sa science, ganun. But they are scientists. They didn't know that they're already involving in that kind of yung sinasabi natin intermolecular interaction, may mga diffusion dyan ng mga natural nano energy na it really has something to do with the reconstruction, yung repair, lahat, everything that you do, that really requires yung energy. For example, at ginagawa nila yung mga alteration yan, hindi naman mangyayari, mabubuhay yan kung walang forces of energy. Paano mabubuhay yan? It's impossible. Yeah. Okay. Tapos ma'am, may ginagamit din to regarding para sa halaman, hiwalay pa pala yung para sa halaman, tsaka yung para sa hayop. Tapos may mga vaccines tayo na sa medical field na ginagamitan din pala ng GMO. For example, ma'am, may idea ka ba tungkol sa golden rice, Miss Ana?
nagsimula yung golden rice noon, 1999 pa yan. Okay. So, panahon pa ni kung sino presidente, nalimutan na natin. Yung panahon ng 1999, inintroduce yan sa atin na golden rice GMO. So, yan, yung ating government ay kinuha yan. So, yung project na yan. Pero, sa party ng Ilocos, may mga grupo sila doon na hindi nila, sila anti dyan. So, wala silang magawa. Pero, na-pursue pa rin yung gawa ng, syempre, hindi naman tayo mananalo sa government. So, pinursu nila yan. Pero, after that time, noong, alam ko, nung 2015, ina-experiment pa rin yan by, doon sa issue na to, by IRI. Sa IRI yan sa Los Baños. So, marami pa rin silang pinag-uusapan. Alam ko until now, ine-experiment pa nila din yan yung golden. Pero, doon sa party ng Visayas, Mindanao, hindi nila yan tinatanim. Kasi nga, ang naging issue dyan, pag tinanim nyo yung golden rice, GMO, pag hinarvest nila yan, naiiwan pa rin sa soil yung mga virus or bacteria in-inject doon. So, nagkakaroon ng problema doon sa soil. Oo, yun. Yun, Nakocontaminate nga po yung nakocontaminate. soil. Sometimes, nagiging acidic pa nga yung Yes, soil and then yung pollinated na nagagawa ng hangin, lumilipat pa rin. So, hindi pa rin ligtas. Kasi till now, is issue pa rin yan. Tanong ko lang din po isa, ay, sige pa, Sir Yes, yes, WBA. yes. Hindi, kasi magsiswitch po ako ng ibang topic Okay. sa iba naman po sa Okay. Kung mapapansin nyo, nung araw, maliit pa si Isabel, ang rice natin, kasing taas o mataas pa sa tao, yung tanim natin. Pero ngayon, ang rice natin, mabababa na lang. At saka noon, iilang klase lang variety yung rice natin. No? Ngayon, ang dami na. Oo. May kulay pa. Merong ubi rice yata, merong pang brown George, Flavored. may golden rice pa. Kumbaga this rice, I believe na mga genetically modified to, tsaka altered na. So, kung ako tatanungin sa totoo, mas gugustuhin ko yung rice na nung araw kasi noon, malakas ako sa rice, hindi naman lumalaki yung tiyan ko ng ganito. Hindi naman po malaki ang tiyan niyo, sir. Hindi, actually to, abs to lang. 6. Napaubo ko, naging 1, naging weak. Kasi nga nakakakain na ako ng mga genetically modified na rice Tsaka, ngayon pag kumakain ako ng rice, sa totoo, imbis na lumas ako, nanghihina ako kasi bumabagal yung kilos ko. Unlike before, yung rice nung araw, pag kinain mo, talaga you have full of energy. In fact, yung lifespan ng tao nung araw, umaabot ng 80s to 100s Ngayon, bumaba talaga. Relatively, ramdam ng tao yung lifespan. Talaga mababa. Pero alam nyo ba na yung binabanggit ni Sir WBA tungkol sa bigas, lahat na halos ng bigas natin ay GMO na. So, paano yun? Di talagang nakakakain na tayo. Yes, Positive yun. Walang alinlangan. Pero katulad nga po ng sinabi ni Sir WBA, na yung corn na tinanim, tuloy-tuloy na nagugulat pati yung nagbebenta ng seeds. Na bakit may second cropping, may third cropping pa. Correct. Katulad sabi ni Misa na, I think yung golden rice niyan is may beta-carotene, mas mataas. Vitamin A, mga ganyan. Staple food mo yan. Everyday kinakain mo. Siyempre, mag-o-over ka sa requirement ng body mo. So, how you gonna end up? Anong mangyari? Makakasakit ka, siyempre. Oh. Pero sabi nga nila, anything that is excess na requirement ng body, itatapon mo. If your system is okay. Paano tama. kung hindi? Di ba? So, ma'am, matanong ko lang din yung isa yung regarding sa enzymes. Kasi ginagamit daw po itong mga enzymes na may GMO to manufacture yung starch, nagiging simple sugar, yung bacteria tsaka fungi, nagiging clot milk protein para maging cheese. Di ba po? May sinasabi ni Sir WBA na yan mismo ay GMO na. Yes. Yun, tapos, kasi Nakita may cheese tsaka milk, di ba? yun, umaabot sa formula ng mga infants, yung mga bata. Oo, nakakalungkot, pati ang ating mga babies. Yes, information din doon kung bakit GMO milk na. Kasi sa ibang bansa, nagkakaroon sila ng problema ng production ng milk. So, diniscover nilang ma-inject doon mismo sa
sa cattle para mag-produce ng maraming milk, which is yung GMO na. Yun nga, yung napoproduce nilang milk is may GMO, which is yun yung ginagamit natin pang infant formula. Wala na tayong kakaining safe. Tsaka mapapansin nyo ngayon, no? Yung mga butter natin, margarine, ganyan, cheese, ibang-iba na lasa. Compared yung dati, yung old side talagang ano. And ako, mahilig ako sa cheese na meron pa nga ako isang cheese na gustong-gusto niyo, no? Maliit lang na napakamahal. Ayokong banggitin yung pangalan. Opo. Pero nalalapit yan dyan sa kulay yung t-shirt na yan. Ah, Gustong-gusto ko okay. yan. Malasa talaga. Pero later on, kasi lagi akong kumakain noon, nakasakit ako. Ayun, tinigilan ko na. Sinabi rin ng doktor na, ano bang mo? Sinabi ko. Yes. So, in-explain niya sa akin. So, hindi na ako kumain ngayon noon. Yun. Doon sa mga bansa na nagtatanim, napakarami. Di ba? Sa buong mundo, mga partners. O meron mga binaban. Meron din ganon. India yata nagbaban. Pero ang problema dito sa Europa, sila ay binibigyan ng mga comment ng iba na ang pananaw nila bakit tumatangi ka pero kumukuha ka naman ng mga commercial feeds. Oo. talaga ang Europe. Oo, madalas Europe ang So, sa doon mga pala tayo sinasabi pwede natin. kumuha ng Pero, mga seeds. Sila yung pinaka-meticuloso, and yet sila yung pinaka-maraming problema. Aha. Like in vaccination, mga Yes. sa kanila nagagaling yan They develop a lot of these things, but actually, halos lahat ng sakit ng hayop nasa kanila. Correct. Sila ba yung pinakamalaking producer ng milk? O anong Isa sa region? Ano Mm. kayang Isa. continent? Kasi kalimitan sa Switzerland, sa Holland, ganyan. Mhm. But in other part of the globe, marami din yung malalaking farm na may mga cattle industry, milk production, marami. Mhm. Okay. So, lipat tayo sa isa pang slide. Ito nakakatuwa. Bago natin batiin yung ating mga viewers ngayon, baka hindi pa nila alam, meron na po tayong sa mundo. Lamok na GMO. Yes, oo. Grabe. Grabe. Pero ito naman ang layunin daw ito combat yung transmission ng dengue fever. Ano yon? Mga sundalo na. Ma'am, baka meron akong mababanggit. Ayoko Ano banggitin. ba yon? Ano kaya yon? Haharangin niya yung mga lamok na may dalang dengue? Ano ba? Katol. Batalyon? Ganun ba yung katol? Okay, ma'am. And then of course, nakakatulong din naman daw yan, sabi nila. Bakit? Sa insulin, yung mga diabetic, safer, more plentiful, and more pure for diabetic everywhere. Yan. Insulin. Insulin. Ah, biro mo. Tapos yung rice, yung GMO rice to fight malnutrition because of vitamin A. Tapos, And tsaka of yung sa course, crops. yes. Lahat na. Tungkol Lahat. sa crops. Alam mo, pag tinitingnan natin, maganda, Theoretically, maganda, Mhm. Pero later on, ano ba yung kapalit nito, yung consequence? We really don't know. Mhm. Ako siguro, I still gonna go for yung nature. Balance of nature. Oo. Nasaan na kaya yung labok na yon? Anyway, sabi nila ay may mga health risks yan. Mga partners. Maraming ganyan. Kasi may times na yung iba kumain, tapos nasosuffocate na pala. Meaning, may allergic reaction sila doon sa nakain nila. Although, nung ibang dati naman niya kinakain to, ba't ngayon iba na? So, yung iba, nagkakaroon, Nagbago, no? nachuchug pa nga yung iba eh. Mhm. So, marami pong ganyan. Yan, Katulad ng for example, mga kasamahan ko dito sa opisina. Dati nakakakain sila ng hipon at saka nalimasag. Ngayon, sipit na lang. Bakit? Allergic na sila Talaga? Oo. Bakit kaya? Binago yung katawan nila? Parang, baka naman yung, ayokong isipin na ang dahilan sa likod ng GMO ay posibleng para ang tao ay hindi nakakain. Well, Dahil puro sakit na. Isang ko noon, tinetrace ko nga. Sabi ko, dati naman, nung bago-bago kayo sa akin, nakakakain ka, dinadalan nyo pa nga ako niyan Pero ba't ngayon na-allergic kayo? But then minsan napansin ko sa kanila, they would try anything new in the market. Ako, hindi ako ganun Hindi ako basta bili ng bili, ganyan, titikman nila, sabi nila, ganyan. Sabi ko, wag kang bumili ng ganyan. Basahin mo, hindi man totoo yan Ayaw makinig, di ganun. Later on, siguro, naparami na yung na-take nilang ganyan, nasira na yung mga antibodies nila, yung nag-develop, self-regeneration, ganyan. Okay. Kaya pala meron sa number 4, yan ma'am, immune suppression.
Ayun Ayun. pala yun. Oh, minsan nga pag naamoy lang yung alimasag, nangangati na sila. Oh, grabe ha. Pero, Sir W, Bad for them, but good for me. yes, Yes. correct. Oh. Sige, habang bawal sa inyo, sa amin, di pa. O yun. Okay, so, makakaiwas po ba tayo na makakain ng GMO foods? Your opinion? Kayo muna po, sir. Sa akin, hindi naman ko mo sa atin again yung technology, no? Ako, let's say, gusto kong uminom ng milk na free of that. Mag-aalaga ako ng sarili kong hayop. Gagamitin ko ng technology kasi di ba yung technology, kaya niyang alisin even yung mga chemical Kahit yung antibiotics anggo. yun. And nan-neutralize yung mga bacteria So, miski ipakain ko dyan ba yung mga ravage nan ba, yung mga cut and carry na meron ng contamination. Pagdating sa katawan niya, syempre lilinisin na yon, di ba? So, pagka nakuha ko yung milk, iba yung, actually, napatunayan ko yan kasi there is a big farm here, dairy farm yan sa Laguna. Nung ginamitan namin yan, alam mo yung milk nga, walang lansa. Wala nga yung yung pagka kasi nakuha ka ng milk niya, pinasteurize mo, no? May makikita kang parang yellow Parang, doon sa yes, parang... Yung pala yung ginagawang margarine. Nung gumamit na wala yon, tapos pinapasa. Sabi namin, kumuha nga tayo ng sample direct doon sa cattle, linisan lang natin yung Dede. dinilinisan. Kumuha kami, no? From there, walang bacteria. Kumbaga, malinis na, pwede mo ng, yung doon pa lang, pwede ka nang kumuha. Talagang fresh na fresh. Ayun, tsaka, iba yung lasa talaga, very creamy, tsaka talagang milk. So, from there, kung gusto nyo, ganun ang gawin nyo Yes. for personal consumption. Tapos, gumawa kayo ng cheese na yung natural fermentation. Yun, Ay, just parang like yung doing- quesong puti. Parang gano'n, ano? Ay, ganun. Natural. Oo. Aha. Isang-ayon nga po dyan sa Cornucopia Institute. Base na rin po sa research po yan sa internet, ang source natin. Yung mga sinasabing GMO-free ay natuklasan nilang hindi naman GMO-free. Napakarami po nito. Biskuit, snack, tinapay, ano pa yan? Pasta, rice, Oo. beans, condiments, yun nga yung sinabi mo sa Condiments. bread. Nako. Wala na talaga tayong kakainin na Hindi, hindi kasi- safe kung dyan lang tayo aasa. Lahat na yan, meron na yan. Alos lahat ng kinain. Halimbawa, yung corn, ano ba yung byproduct ano ba yung magagawa mo sa corn? Ang dami. Marami. Okay. Lahat ng Yung product milk. na kakainin natin may corn. Yung milk, saan mo ba ginagamit yan? Yung mga leche plan, marami, ice cream, marami. Dami. Okay? Yung cookies, ano ba yung mga materials para mo magawa yan? Ganun Yung din. cereals, di ba? Pag tinignan mo yung ingredients, doon makikita laging yun at yun din ang nakalagay, di ba? Oh, yeah. Yung langis na to, yung starch na to, di ba? Ang dami. Mhm. So, kaya kailangan natin mag-innovate na ano pa pwede natin mga makain na halos kalasa o mas masustansya pa o mas masarap pa sa mga traditional natin kinakain. Yan, gamit tayo ng iba't ibang klaseng halaman, prutas, saka gulay. Yes. So, batiin muna natin mga partners bago tayo pumunta doon sa ilang Oo tanong. nga, marami-rami na sila. Ang ating mga viewers mula sa Okay. itaas. Wait lang po. Ulita di Villa. Villa pala. De Villa, tama. Divilla. Yan. Okay. Si Pet Arago, yan. Good afternoon po sa inyo, Ma'am Emil Lim. Holganza Aligato Ray. Yan. Rusty Madera, ma'am. Emil Lim. Yeah, Emil Lim. Ramil King Pacheco, good afternoon po. Ito sir, si Laigberto Benjamin. Akalain nyo ma'am, dito pa kami, dahil sa Farmer's Talk, nalaman ko kamag-anak pa namin yan. Talaga? Sa Pampanga. Oh. Ingat po kayo dyan sa Taiwan, Kaberto. Tapos si Clarito Camacho, yan. Good afternoon po. May tanong po pala siya. Ano? Nasa Afghanistan and will be using Hi po sa inyo lahat. yung Atobi technology in the future daw. Tapos yan. Magpapabili, total, nasa Afghanistan. Papabili ako ng yung mango ng AK-47. Baka mura doon. Parosel Falsis, yan. Good afternoon po sa inyo. Syempre, ang ating iniidolo, si Sir Marvin Navera. Sir, good afternoon po. Julita De Vera. Laguna Piglets, good afternoon po sa inyo. Yung mga Hello members po, po ng Laguna Laguna Piglets. Piglets. Maganda nga po doon sa inyo. Ricardo Hello. Pulido, good afternoon. Ampi Sandel Correa.
Siya kay aming tech guy. Good afternoon sa'yo, Sir Daryl Red II. Marjorie Sanchez, Mike Oreña, Clarita Lehaw. Ayan, good afternoon po. Lachuan, Lehaw. Ayan, good afternoon po sa inyo. Si Ramil King, parang Montalban pala siya. Ramil King Pacheco. Yung from isa sa Montalban. Israel pa, si Ma'am Clarita. Uy, layo. Payapa ho ba dyan ngayon? Ingat po kayo dyan. Hindi, pupunta ako dyan, doon sa Bethlehem. Uwian nyo kami ng ano ba yun yung buto ng ano? Yung bato doon sa... Yung puno. Ano pong buto? Yung matamis, yung buto. Yung matamis Miracle na... fruit? Hindi, yung ginagawang minatamis. Sweet Yung and palm seeds. tree, yung palm tree. Good afternoon po sa inyo. Anyway. Salamat po sa panonood. Si Dan Opo. Cobaria. Ayan, Sir Dan, yan, Hi. isa pa yan. Parati nating, masugid nating viewers si Sir Dan. Sir Dan, hi. Sir, wag kayo mag-alala. Alam na namin yun. Pero asa namin dadating at dadating ka talaga. Nabago ba? Meron ba nabago? Ito po ang tanong ko sa inyo. Dapat po bang katakutan ang GMO po? Ako, sa totoo, Bilis mag-isip no? I have no more choice. Ba't pa ako matatakot? Andyan na yun napakalit ko para Because kontrolin. everything you buy sa grocery, lahat meron na yan. Ang gagawin ko na lang, gagawa ko ng paraan, paano ko malilinis at maibabalik sa dati. Yung Sa bagay, kakainin ko. meron ka namang Yun. So, yun ang gagawin ko. Because I cannot go back. Marami akong makakalam. Marami magagalit sa akin. So, yung sarili ko na lang at saka kung yung mga, katulad mga ating netizen na naka-tune in dito, meron namang way na tayong magagawa para maibalik natin yan. Okay. Miski pang sarili lang. Si Miss Ana, dapat bang katakutan niyan? Opinion nyo lang Yes, po. opinion ko, katulad ng sinabi ni Mr. WBA, wala na tayong magagawa. Andyan na yan Actually, di ba, 1974 pa, meron na yan. So, sa grocery, makakuha na natin. Ang sa akin lang, yung mga indigenous na veggie na hindi natin kinakain, katulad ng saluyot, yung gulay, alokbate, matutunan natin kainin yan at paramihin. So, from the time na nag-experiment tayo, pag madami na tayong tinanim, pwede natin pakain sa mga hayop. Yun na yung gagawin nating alternative para doon sa mga kulang ng core na hindi na natin talaga makukontrol unless, ito naman ay opinion ko lang, may gagawin yung government natin para magkaroon ng regulation dito sa paksa na GMO. Kasi may magagawa pa naman katulad sa ibang bansa na talagang nire-restrict nila yung pagdating ng mga GMO product, yung paggamit ng mga GMO ingredients lalo na doon sa feeds. Yan, malawak naman ang Pilipinas, yung lupain natin, magtanim tayo. Iboto natin. Iboto ni Miss Ana Bacha. Sa susunod, May 14 po, konsihala. So, lalo-lalo na meron tayong ANF na makakatulong sa atin. Plus, lagyan natin ng technology sa pagtatanim. Yung sinabi nga ni WBA na pag nagtanim ng lagi, so babalik natin sa natural na buto yung ating itatanim, lalo na yung palay at mais. Yan, butante mo na kami ngayon. Yes. Partida, Maraming salamat po. Partida wala pang boses May yan. 14 po. Yes. Sigurado panalo na siya dahil ipoprogram ko na yung chips. Okay. Sa akin naman, ma'am, yan, regarding sa GMO issue, No, dapat bang katakutan? ang masasabi, learn to live with it. Pag-aralan mo kung paano ka mabubuhay na meron ng ganyan sa iyong paligid. Ako, honestly, ginagamit ko po yung ating Mitogen, Mito Malunggay para sa tao. Ang napapansin ko po, ang lakas ko naman kumain dati, pero mahina, hindi ako ganun kaliksi, hindi ako ganun ka-alerto, hindi ako ganun ka-sensitive sa pakiramdam. Pero ngayon, nung gumagamit po ako, mag-iisang taon na rin mahigit, parang hindi ako napapagod. Hindi naman po sa parang hyper na hyper ka parate, pero yung tamang pahinga lang po katapat, tsaka yung vitamins na ginagamit ko ngayon, okay na. Para sa tao. Oo. Meron po tayong Atovi Wonder Powder na nakakatulong po sa ating livestock at crops, yung mga tanim. Meron po kaming tinuturo ang Team Atovi na para i-sustain yung mas healthy na alaga para syempre yung kakain naman ito hindi naman magsasacrifice kung baka magkasakit o whatsoever. At meron din po tayo yung para sa aso, yung dog food. Kung mahal nyo lang po yung aso nyo. Taka meron tayo ANF, ito po yung pagpatulong na pagpaparami ng yield, yung inaani natin sa ating mga tanim, gulay,
prutas, tsaka yung mais, palay, At so on iba and so pang forth. crops. Yes, yes. Yan. Okay. Singit lang natin to. Opo. Si Mr. Valenzuela Michael, yan. sana matulungan din po ako ng Team Atobi sa pagbalik ko ng Pinas this year. I'm planning to start a small-scale organic farming with the help of your technology. Opo, you're most welcome. That's why this program was produced. Dahil lalo na kayo, yung mga katulad ninyo, OFW, para hindi kayo ma-displace. Mm. Nabati na po ba natin si Jason Gonzalez? Hindi pa. Sir Jason, good afternoon po. With our talks. Ang ganda daw ng boses ni Ma'am Anang. Yes. Ngayon. Yes, maraming salamat po. Concert po yan. Thanks, Miss Ana, sa sinabi nyo. Di ko gusto saluyot. Pero, ma'am, pababa lang po ng konti. Taga. Si Bernard. Ayan, di natin nabasa si Bernard. Ayan. Saluyot, pero napaka-healthy. Gano'n. Habulin ko rin po yung kay Sir Michael Valenzuela. Opo. Kahit i-message nyo po yung iba po naming friends na nasa Facebook na po, kami po talagang tumutulong kung paano nila mapapangalagaan ng mas, yung risk-free kumbaga, o yung mas relax ka mag-alaga, na mas may enjoy mo. Marami po kaming kaibigan ganyan, makikita nyo rin po sa Facebook. Pero kung ang tanong nyo po kung matutulungan namin kayo sa pagbalik sa Pilipinas, sir, sagot ko na yan. Okay, may tanong pa ako. Kaya bang baguhin ng GMO ang DNA nating tao? Yes. Kapag tayo kumain ng Yes, sir. GMO food? Yes. Definitely, Because yes. sabi ng mga scientists, siyempre, na nasa likod niyan, hindi raw po kaya. Dahil daw po sa pagdaan, highly improbable pa nga ang salita nila. Dahil daw pagdaan dito sa lalamunan hanggang sa bituka, ay kayang-kaya daw tong patayin at Patayin. hindi, walang way para makapasok daw sa cells. My opinion, just my opinion, imposible. Once na kumain ka, doon sa intestine natin, meron diyang bilay. Yung parang mga buhok yun eh. Yun yung nag-absorb ng mga nutrients. Gaano ba kalaki yung mga bacteria na yan or yung mga GMO na yan? Maliliit Opo. lang yan. Opo. Masasakyan. Once na nasakyan, pupunta na sa blood yan. And the blood has the access to all the cells. And yung sinabi niya, tanong nyo, kayang i-alter? My opinion, yes. Kaya nga nag-iiba ugali ng tao, naiiba configuration natin. Mhm. Opinion ko lang po yan. Ha? Opo, i-quote ko yung scientist na to, na sabi niya, besides expose na raw po ang tao sa virus and bacteria whose genes end up in GM foods, kaya and highly improbable daw kasi yung never daw na nakakita sila ng genetic materials that could survive a trip through human guts and make it into cells. So, sabi mo nga, hindi pwedeng, hindi papasok. Siguro, later on, makikita niya, baka, sa akin opinion ko, baka maipit siya in the future. Kasi pag naglabasan na, paano niya ibabalik yung sinabi niya? Okay. Mayroon pa akong tanong. Ma'am, hindi, dagdagan ko. Yes. Kasi may part yung GMO na sinasabi alteration, may mutation. Mm. So, continuous nagde-develop yan. Oo. So, paano mo pipigilin yung continuous na nagde-develop? Okay, kasi pagpasok pala sa bibig, hindi ba pwedeng kumapit na yun? Kumbaga sa langgam, may kakapit na doon sa skin yun, ano? Kaya nga iba, ma'am, sinasabi, wala akong sakit. Eventually, may cancer. Napakababaw naman Oh, pala yes. ng Diba? paliwanag nila, ano? Eto pa, kung resistant yung seeds ng crop, diba? Halimbawa, buto ng papaya, resistant daw sa mga peste o sa sakit, resistant din kaya tayo later on sa mga chemical? Kasi resistant sila sa chemical eh. Hindi mangyayari yan. Hindi naman. Hindi mangyayari. Hindi natin makukuha yung nila? Yung Pagiging immune nila doon? No, it's opinion ko ulit. Yung cellular structure natin and plants and humans are two different things. Kung may makukuha tayo sa kanya, mga nutrients, yung mga contaminants sila. Ganun. Opo. But getting the good points, hindi. Siguro kung natural sila, natural yung mga vitamins, wala, no alteration, magiging resistant kasi tataas yung immune system natin, yung resistance natin, because we are healthy, but not coming from the technology. Sa akin, I still believe that man's creation destroy itself. Tama. Ma'am, basahin ko lang yung Opo. sinabi ni Sir Robert Ambas sa Rimgumba. Ano po ba ang ibig sabihin ng GMO? Ma'am? Miss Ana, para galing sa nutritionist.
GMO po is genetically modified organism. Yun yung po sinasabi ni WBA na na-alter na yung gene ng isang organism. Yan po, na hindi tumubo ng natural grow. Kumbaga, Pinakialaman. pinakalma na yung genetic natin. Marami silang inilagay. Ginalaw Yes, at ginalaw. maraming nilagay. Yes. Ayun. Sir- Para bang halimbawa minsan itong room natin, itong live streaming room natin na to, broadcast hindi mo alam kung ano yung nilagay ko rito. Kung naglagay ako dito ng mga plastic jet detonator, para halimbawa kung may papasok, may mga timer din ako or ini-adapt ko yung impulses nitong trigger nung plastic detonator sa impulse na, alam mo, pagka magnanakaw ka, iba yung impulse mo eh. Pag na-trigger niyan, tasabog, nasa loob na siya. Oo. Hindi mo alam kung ano yung nilagay ko. Oo. Yun. So, GMO parang is something ganon. like that. Hindi mo alam kung ano yung nilagay ko. Ayan. Okay. Meron pong tanong dito na dalawa na ito po'y galing sa Facebook. Bakit po mahina sa ibang paksa po ito? Ba't mahina po silang kumain? May NBM at atobi naman ang manok po. Paano po sila muling gaganahan sa pagkain? Yes. Ano po yan na maraming factor. So, kung ngayon po nangyayari yan, gawa ng ating panahon, tingnan po natin yung kulungan nila. Baka sobrang mainit. Pag sobrang mainit, hindi masyado talaga nakakain. Or tingnan natin yung feeds na ginagamit natin sa kanila. Baka hindi palatable yung ginagamit nating pagkain kasi iba-iba po yan. So, iba-ibang brand, iba-ibang supplier, iba-ibang ingredient po yung ginagamit nila dyan. So, kumuha tayo para na mas kakainin nila. Kasi may ganun yan parehong chick booster, pero iba-iba yung ingredient na nilalagay. May mga ingredient na palatable doon sa mga manok. So, yun po, mainit ngayon, tingnan natin na maglagay tayo kung ang ventilation natin na hindi masyado pumapasok yung hangin dun sa loob ng kulungan. Kung masyadong crowded yung kulungan natin, tingnan natin maraming factor po kasi mahirap magsabi, mag-predict agad kung ano yung kung ano yung na totoong nangyayari doon sa ating pag-aalaga. Yun po, isa sa mga dahilan yon yung mga nabanggit ko po. Kaya kasi pag mainit, mapapansin nyo, kahit tayo man, di wala tayong ganang kumain, di ba? Kasi yung gases sa tiyan natin nag-e-expand. So, laging medyo napupuno tayo. Kumbaga, hindi tayo masyadong kasi puno Yung gas na nag-e-expand Ayun. Pag mainit pala, nag-expand. Kaya, di ba, minsan, pag mainit, yan kalimitan yung mga musical, na yan, nadidinig nyo. Yung nagpapart tayo, ganyan. Pagka yung mainit, yun yung yung gases na expand. Pero pagka malamig ang panahon, nagko-contract naman yung gas. So, lilitin. Pipil mo, magugutom. Di kain ka na para mapuno yun. Okay. Ma'am, malaman ko, sa baboy po ba yung nag-text? Salamat po. Manok po ito. Manok. Opo. Kasi kung sa baboy naman po nangyari yan, Opo. maiba lang po ako. Kung sa baboy naman po yung mangyari, baka mamaya hindi niya gusto o bago sa panlasa niya yung ganitong klaseng pagkain. Effective po dyan yung 1:5 kasi yung amoy po neto, amoy latik, mabango. So, mas nakakatakam sa live sa baboy. Opo. At the same time, since wet feeding po yung protocol ng paggagamit ng 1:5, yung hog budget feed natin, Opo. since wet feeding, mas hydrated po yung ating alaga. Nabanggit niyo yung 1:5, yan po ang tanong ni Mr. Basco. Gaano daw po ang pakain niya para sa isang buwan sa 500 ulo ng baboy? Sir, pakukompute na lang natin. Medyo marami-rami yan. Para kung gusto niyo po, isabay na po natin yung commercial feeds nyo, kung saan kayo kampanting commercial feeds, tsaka kung anong stake. Baka mamaya pre-starter, grower, booster, o finisher. Computein po natin yan, yung 1:5. Bababa pa presyo. Bababa pa presyo. So, mas na yung nutritional pa niya, inputs, bumaba pa ang Yes. presyo. Pero sasama natin po dyan, syempre, yung ating Atovi Wonder Powder, tsaka yung NBM para kompleto. Pero sir, papa-text o papa-post din po namin yung computation, tapos i-excel na lang natin, ma'am, para madali na may edit. Papalitan na lang na yung volume, depende sa dami ng ulo ng inaalagaan nila, Oo. at depende sa edad. Ayun. Tama yun. Kasi, Saka importante din yung lahi ng baboy. Yung po talaga. Iba talaga yung maganda kasi gusto lahi. niyang malaman kung gaano yung o-orderin niya. Kaya niya pinapakwenta. Kasi si Dave, nag-alaga ng baboy. First time mag-alaga, nakabili siya ng native, inip na inip. Bakit? Hindi raw nalaki. Parang nakagluta tayo lang, native pa.
Yan Oh, pa. yan po. Meron pa tayong mga babatiin. Malapit-lapit na po tayong Si magbukas. Miss Paul Colala, Vicente Lumor, tsaka Aileen Lim de la Cruz. Good afternoon po. Ayan, Okay. good afternoon. As Jason Gonzalez. Sir Jason. Hi, Meron pong sir. question. Tanong Ito. ko lang. Sabi niya, Sir Walter, dahil po Exposed tayo sa expose, bacteria at expose na tayo. viruses. Paano Nilalabanan. nilalabanan ng mitogen? Ayan. Ang viruses sa katawan ng tao. Well, actually, di ba na-explain ko sa inyo kung anong function ng mitogen, ano? So, siyempre, pagka yung nag-regenerate tayo ng cells, naging efficient lahat, on the cellular level, nalilinis siya ng mabuti yung cells hanggang yung pinakamaliit na yung sa katawan natin cells. So, yan na yung mga tissues nyo, yan yung that compose your intestine, heart, lungs, and everything in your cell. Tapos, pag nagre-regenerate yung cells ninyo, automatic tumatas yung antibodies nyo. Ngayon, pag tumaas yung antibodies nyo, kung marami kayong bacteria o ano sa katawan, nakakakain kayo, sila na mismo yung lalaban doon. Sila na yung papatay. Ayan, at magmamanifest naman yan doon sa dumi ninyo. Pag dumi ninyo, nakita nyo wala akong amoy pag dumi kayo kasi wala na yung bacteria para mag-ferment ng ano nyo, nung dumi. Tsaka kasi pa, wala na, hindi rin sila mabuhay dahil yung lahat ng mga protina doon na kailangan ng katawan, nagagamit ng katawan ng tao instead na gamitin ng bacteria. Tama. Ayan. Finally, ito bang GMO na ating pinaksa ay sa inyo pong pananaw lamang, mga partners ko, ito ba yung makakapag-control ng bilang ng populasyon ng mundo? Kaya ito naisip? Pwede. Medyo Inyong opinion. mapolitika kayo, Miss Ana. Mapolitika kayo. Anyway, may dahilan din naman sila. Ang population natin masyadong mabilis ang pagdami. Ano yung pagkain na ibibigay mo dyan? Anong travel ibibigay mo yan? Pag na-crowd na tayo, walang enough pagkain, no jobs, what would happen? Civil war. Survival yan eh. But then, sabihin ko na lang sa akin na lang galing. Kasi medyo controversial to eh. Para kung sakali, ako na lang asisihin. If you would notice na ang lifespan ng tao on the average is 50 years old. Yes, 50 to 55. Yeah, so that was actually designed na talaga. Not unless talagang Na nila yung standard. there is an exception to the rule. Then I talked to this group of people who are involved in this and countries. Ginawa nila yon. Anyway, sabi nila at 50 years, na-enjoy mo na yung buhay mo. Tama rin naman. Oo. And then give a chance to the incoming kasi maraming newborn babies, maraming fresh graduates. So give them a chance to enjoy their life din. Kumbaga no, you have to go na. Kulang na lang, gagawin na rin kitang Soylent Green biscuit. Ayun. That's actually the logic. But at least, sabi nga, okay, kainin mo ng kainin yung mga yan. Alam mo na kung ano yan. At least you enjoy. That was ano. Pero syempre, tayo, we would like to live longer. Kahit sinong tao. So, it's a matter of choice kung saan ka. Okay. Ma'am, habulin ko lang yung message ni Sir Vincent Lumor. Ask ko lang po kung gagamit ako ng Atovi technology, magkano ang gagastos sa isang baboy na fattening hanggang harvest? Ma'am, ilang kilong Atovi ang kailangan mo per head? Napakakote. Isang baboy. Isang baboy kasi, equivalent ng 1 Atovi is 2 biik. Oo. So, dagdagan nyo po yung inyong baboy para eksakto yung 1 kilo. Kalahating kilo lang. Kalahating kilo. Talagang ang baboy, talagang top of the line pa rin baboy, no? Anyway, bago ko lang natin makalimutan, uulitin ulit natin. Sa Sabado, wag nyo ma-miss. Dahil yun yung topic natin. Yung baboy ho. Kung dating isa, ngayon, makinig kayo sa May teaser si Sir WBA. Siyempre, kailangan para ko din, lagi ako nabibiting kay Cardo eh. Oo. Mababaril na eh, biglang katit. Sa susunod na naman daw eh. Ayan. Vincent, sa baba. Ayun, balak daw niya kasi magbabuyan dito pag bakasyon niya. Si Sir Mary Bolay Og Binaj, Mitogen user. Mitogen is great. Mabigat, great. Wala.
nawala allergy ko. I'm not taking cetirizine now. Thank you, Mr. WBA. Yes. Wag ko akong pasalamatan ninyo yung sa itaas po. Kahit ako ginamit at marami ako sakit na gumaling. Salamat po. Emil Taduca Valles, thank you. Good afternoon po. Thank you. Tapos sa gusto po mag-view o manood ulit ng episode natin today, mapapanood niyo po kami sa Facebook, sa ating Toby Nanotechnology, tsaka Walter Alvarez, at the same time sa YouTube po. Please visit po yung aming website, yung atovianimalg2.com. Ito po yung VIP lounge ng Team Atovi. Pwede tayo mag-usap. Doon may tab po doon, may caption na chat, usap tayo. At doon po pala sa o-order na ating Atovi powder, Nano Base Mix, 1:5 hog budget feed, ANF, pati yung Walter's Dog Food, please text or call 0917-540-8887. Again, 0917-540-8887 at sa 0939-917-2886. Again, 0939-197-2886. At saka, pinost po natin sa Facebook na hanggat pare po sana, hanggang 3 p.m. po, maipadala nyo ang payment para may proseso ang order. Okay. Kami po ay nagpapasalamat ng maraming po sa inyong lahat. Sa Sabado po, uli, tayo po ay magkakarinigan. Yes, at wag niyong imimit yung Sabado. Sabi nga, handa na ba kayo? Okay. Si Sir WPA. Tandaan po natin, Team Atobi will continue to educate. Share. And inspire others. Good afternoon. Good afternoon po. Bye-bye.